Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه واعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقوى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية أخرى وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
علما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ating inuukol lamang sa nag-iisang Panginoong tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. Nakikita man natin at hindi natin nakikita, walang ibang lumikha niyan kundi ang tunay na Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay makasa kanyang huling sugo na wala nang susunod pa sa kanya mula sa sugo ng Allah. Walang iba kundi ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ng kanyang mga pamilya at sa ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng bumahag sa tamang landas at gabay ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sino man ang babayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailanman wala na makakapagligaw pa sa kanya, at sino man ang iligaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganoon din kailanman wala na makakasumpong pa ng gabay. Ngayon tayo po ay nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat nandito tayo ngayon sa isang lugar na kung saan walang ibang ginagawa sa lugar na ito kundi ang magsamba sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi gagawa ang bawat alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang baon na hindi mapapanis hanggang sa kabilang buhay. Yun ang gantimpala na ipagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat gumagawa ng mga ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kabilang na tayo doon sapagkat nandito po tayo ngayon sa loob ng lugar ng pagsambahan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa mga dapat natin ipagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ang ibig sabihin doon, tayo po ay ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung saan napakaraming tao sa buong mundo, more or less nasa 8 billion people around the world. So, ngayon, sa 8 bilyong tao na yan, isa ka sa ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ang karamihan majority sa mga tao na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya makikita mo, marami pang tao nasa labas. Walang pakialam sa pagsasagawa ng ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, magpasalamat ka. Hindi ka napabilang sa kanila na walang pakialam sa mga ipinag-uutos sa kanya o sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating pong pag-usap-usapan ngayong araw hinggil sa mga may nagsasabi ayon sa mga naririnig po natin ng ibang mga okay lang kung hindi Muslim, non-Muslim. Ang problema dito nagsasabi ay yung mga nangangakong Muslim sa kanilang mga sarili. Ngunit ang problema sa kanila ay hindi sila nagsasala. At kanilang sinasabi, itong ating pag-uusapan, hindi pa raw puno alam kung sino ba talaga ang magkakapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si mga taong nagdarasal, yung mga taong musallun, o di kaya yung mga taong tarikus salah, mga taong nag-iiwan ng salah, sa mga taong walang pakialam sa pagpapatayo ng salah. So sinasabi nila ito, hindi pa raw puno alam kung sino magkakapasok sa kanya sa paraiso. Ngayon, sasagutin tayo. Sinong sasagot dito? Walang iba, kundi ang tagapaglikha na kung saan sinasamba natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa sinabi niya sa loob mismo ng kanyang marangal na kitab, marangal na Quran. At ganoon din, sinundan pa ito sa sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon pag-usapan natin sino talaga ang magkakapasok sa paraiso. Si musallun, ang taong nagsasala, o di kaya si tarikus sala, yung nag-iiwan ng sala. Ngayon, sagutin po tayo. Sagutin po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una-una, mababasa natin sa Suratul Mu'minun.
Alam ninyo, hindi lamang ito ang mga sura na mabanggit natin patungkol dito sa mga tao makakapasok sa paraiso. Hinggil sa usaping pagpapatayo ng sala. Napakaraming mga adilla sa loob ng marangal na Quran. Ngunit kukuha lamang tayo kahit kakaunting dalil hanggang yung sapat sa ating oras sa ngayong araw sa tawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, ang sagot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa unang ayat hanggang pangalawang ayat at sa may kadugtong na ibang ayat dito pa rin sa Suratul Mu'minun. Ano sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qad aflahal mu'minun. Nilagyan pa niya ng kalimatong qad upang magpapatibay ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad, katiyakan. Aflahal mu'minun. Katiyakan, nagtatagumpay. Sino ang mga nagtatagumpay dito na sinabi ng Allah? Al-mu'minun. Ang mga tunay na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, pakinggan po natin ng maayos. Kapag may sinabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng marangal na Quran, kailangan open-minded tayo. Buksan natin ang ating pag-iisip. Unawain at intindihin ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, ipapaliwanag natin. Qad, sinabi ng Allah, katiyakan aflahal mu'minun. Nagtagumpay o magtatagumpay ang mga mananampalataya, magtagumpay. Ang tagumpay na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, ang tunay na tagumpay. May mga naririnig po tayong word na tagumpay sa mga social media, sa personal, base sa narinig natin sa ating mga tinga. Ngunit hindi po yung totoong tagumpay. Tulad ng halimbawa, nakapagtapos ng kanilang mga kurso. Hanggat ang taong iyan nakapagtapos sa kanyang kurso, pasado pa sa board exam, at nagkakaroon na ng trabaho, nagkakaroon na ng sahod, kahit kumpleto na yan, success ang kanyang pinaghihirapan sa pag-aaral, nagkakaroon na siya ng sahod. Kapag ang taong ito, hindi niya nagawa ang ating babanggitin ngayon, tulad ng pagsasala, hindi pa rin niya nakamit ang tunay na tagumpay. So ngayon, ang sinabi ng Allah, qad aflahal mu'minun. Katiyakan nagtagumpay ang mga mananampalataya. Sino yun? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yaong mga sila ang kanilang pagsasala. Alladhina hum fi salatihim. Yaong mga sila ang kanilang pagsasala khashi'un. Na may khusyu' sa kanilang mga puso, na may tunay na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na may concentration sa kanilang pagsasala. Ito ang mga taong tinutukoy ng Allah na makakamit nila ang tunay na tagumpay dito pa lang sa dunya, higit lalo sa kabilang buhay. Sa isang ayat na ito, sa dalawang verse na ito, kung tutuusin, sapat na para magiging patunay sa mga taong nagsasabi kung sino ang makakapasok sa paraiso. Hindi pa alam kung sino ang makakapasok sa paraiso, either ang taong nagsasala o di kaya mga taong nag-iiwan ng sala. Malinaw ng kasagutan dito kung tutuusin, ngunit dagdagan natin upang mas lalo pang magpapatibay at magpapalakas pa ng ating pagtawakkul, iman, pagkatakot, at pagsagawa ng ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, ngayon, ang magtatagumpay, tandaan po natin, upang nang sa dulo ay hindi mawawala sa ating puso't isipan at hindi natin may sagawa ang yung tulad ng iba, wala silang pakialam sa pagpapahalaga ng pagpapatayo ng salat ng beses isang araw. Ngayon, ang magtatagumpay, ang mga taong nagsasala na may khusyu', na may takot sa kanilang pagsasala. Concentrate sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi lumilipad ang kanilang isipan
hanggang sila ay nasa loob ng pagpapatayo ng salat. Sila ang sinabihan ng Allah na makamit nila ang tunay na tagumpay. Ngayon, sa ibang ayat, وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. At yaong mga sila, ang kanilang pagdarasal, kanilang pinangalagaan. Pinangalagaan ang kanilang pagdarasal. Pangalawa, bukod sa kanilang pagsasala na may khusyu', na may pagkatakot, concentration sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinundan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang pagpapatayo ng salat, kanilang pinapangalagaan ito ang salat. Paano pagpapangalaga? Alagaan mo yung salat. Hindi mo ito kayang iiwanan. Itinatayo mo ito mula subuh, dhuhr, asar, maghrib, hanggang isya. Salawatul khams. Ang 5 beses sa salat, ng 5 beses sa salat sa loob ng isang araw, pinapangalagaan nila. Kapag ang tao, isang alipin ng Allah, bukod sa may khusyu' ang kanyang pagsasala, at pinangalagaan niya ito, sila ang magkakaroon ng tagumpay dito sa dunya, higit lalo sa kabilang buhay. Ulaika humul warithun. Sila yung mga tao pinagmana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mabanggit naman tayo mula sa hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ngayon, wa fi sahihayn, dalawang sahih. Sino ito? Si Imam Bukhari wa Muslim. So walang pagkalilangan, ito po ay hadithun sahih. Authentic hadith. Ano sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At sino nagulat? An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa radha. Mula kay Abi Musa, kalugdan daw siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, at qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi anya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla al-bardayn dakhala al-jannah. Sino man ika ang magsala ng bardayn. Ang bardayn from the word bari. Ibig sabihin, malamig. Anong dalawang salat na malamig na ito? Salatul subuh o salatul asr. Ito tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawang salat lang ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano kaya sinabi? Dakhala al-jannah. Naitala niya ang dalawang salat na bardayn na malamig. Ano ito? Subuh at asar. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah. Makakapasok na siya sa paraiso ng Allah. Ang tanong, sapat na bang dalawang sala na ito na ating isa sa buhay? Iniwanan ko ng 3 sala? Hindi po ang ibig sabihin ganoon. Ang punto dito, kung tutuusin, sapat na ang dalawang sala ito. Ang dalawang sala na ito, na kung tawagin salatul bardayn, ikakapasok mo na sa paraiso. Paano pa kung dinagdagan mo ng 3 sala na ito? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Punong-puno ng gantimpala, punong-puno tayo, balot na balot tayo ng habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bakit? Isa sa kahulugan ng salah at tawbah. Bakit? Dahil habang ikaw ay nakaupo sa pagsasala, binabanggit mo, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. O Allah, patawarin mo ako. O Allah, patawarin mo ako. O Allah, patawarin mo ako. Pagiging ng kapatawaran. At tawbah, isa sa kahulugan ng sala at tawbah. Pagiging ng kapatawaran sa Allah. Kaya ngayon, mababalat ka talaga ng awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, dahilan ng pagpasok mo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang pa sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Muslim, riwayat ni Imam Muslim radhiyallahu anhu. An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mula kay Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, isang araw ako ay nakatulog sa tabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanyang sinabi, fa'ataytuhu biwudu'ihi wa hajatihi.
At dumating ako sa kanya, binigay ko sa kanya ang kanyang pangabda sa tubig at hajatihin, ang kanya at ibang mga kanyang haja na kailangan. Ngayon, faqala li, kanyang sinabi sa akin, ang nagkwento nito si Rabi'ah. Kanyang sinabi sa akin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sal. Kumbaga isal. Sal. Manalangin ka o humingi ka. Yun ang reward agad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos siya bigyan ng tubig pang-abdas. Sal. Manalangin ka, humingi ka. Faqal, sabi ni Rabi'ah, kanyang sinabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hihilingin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na sapat na sa akin magiging kasama lang kita. Magiging kasama lang kita, o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw ghayra dhalik. Wala na bang iba bukod dyan? Hindi sapat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa kanya sapat na. Ngayon, anong sagot niya? Kultu huwa dhalik. Yun lang. O Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Fa'a'inni, tulungan mo ko ala nafsik, para sa iyong sarili, an kathratis sujud. Tulungan mo ko para sa iyong sarili, magparami ng sujud, magparami ng magpapatirapa sa Allah, ay magpaparami ng pagpapatayo ng salah. Tulad ng pagpapatayo ng salah, ng ilang beses sa isang araw, yung salawatul khams, yung obligadong salah. Kung tutuusin ayon sa hadith na ito, tinuruan tayo, pinangaralan tayo ni Rabi'ah ayon sa kanyang kwento, kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangaralan niya ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto mo, magkakasama mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng paraiso, magsala ka. Magpapatayo ka ng sala ng 5 beses isang araw. Sapat na makakasama mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng paraiso. So siguro sapat na ito kasagutan sa mga taong nagsasabi, hindi pa alam daw kuno kung sino ang makakapasok sa paraiso. Ang nagsasala o ang hindi nagsasala. Ngayon nasagot na siya ng Quran at ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga taong nagpapangalaga, pinangalagaan nila ang pagpapatayo ng salah, yung salatul fariḍah, ang pagpapatayo ng salah ng 5 beses sa araw. Ngayon sagutin naman natin upang maging sapat talaga sa kanila. Ang mga taong hindi nagsasala, hindi pa daw alam, baka may chance na makapasok sila sa paraiso ng Allah. Ngayon sagutin natin, mula sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Mudaththir, verse 42 hanggang 43. Para umilan hindi na syaitan rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ma salakakum fi saqar? Pahintulutan ng Allah, magkakaroon ng kasagutan sa pagitan ng ahlul jannah wa ahlul nar. Mga tao makapasok sa paraiso at mga tao nakapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magtatanong ang mga ahlul jannah, mga tao paraiso, sa mga tao impyerno, ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Ba't kayo nakapasok dyan sa loob ng impyernong sakar na iyan? Bakit? Anong dahilan? Sabihin niyo sa amin, anong dahilan? Ba't kayo nakapasok sa impyernong sakar na iyan? Ngayon ang kanilang sagot, Qalu. May wawul jama'a. Waw pang plural. Ibig sabihin, mga taong impyerno ang sumasagot nito. Lam naku minal musallin.
Dahilan kung bakit kami nakapasok sa impyernong sakar na ito, lam nakum minal musallin. Hindi kami nagsasala. Wala sa amin ang pagsasala nung kami ay nasa dunya pa. Tarikus salat. Ang punto dito, mga tao, tarikus salat. Mga tao hindi nagpapahalaga ng pagpapatayo ng salat ng 5 beses sa isang araw. Ba't ba natin binabanggit 5 beses sa isang araw? Ba't nakatalaga na dyan yung 5 beses na schedule dyan? Sapagkat ito po ang utos ng Allah. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Tunay ng pagpapatay ng sala na yan sa mga mananampalataya. May oras tulad ng 5 beses na sala. Subok, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isha. Nakatalaga po yan sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi siguro linig sa kaalaman natin lahat. Sapagkat paulit-ulit na rin ito sinasabi ng ating mga ulama, pati yung mga ibang nakatayo na mga asatid natin dito sa harapan ninyo. Malinaw na sa atin, ang pagpapatayo ng sala, ang mga nagiiwan nito, makakapasok sa impyerno, ang pangalan ay sakar. Ngayon, dugtungan natin upang maging malinaw. Sa ibang ayat, sa Surah Maryam, verse 59, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sumunod sa mga sinaunang mga ummah na na sila ay masasamang ummah. Ano ito? Kanilang hindi pinapangalagaan. Ang Ang salat. Ang pagpapatayo ng salat ng 5 beses sa isang araw. Ngayon, wattabaw syahwat. Pangalawa, sinunod nila ang kagustuhan ng kanilang mga sarili. Syahwat, ating sarili. Alam niyo ba, ang ating sarili, ito ay nabubutos ng kasamaan? Inna nafsal ammaratu bis-su'. Tunay na ang nafs. Ang sarili natin na ito, tuturuan tayo palagi sa gawaing masama. Bakit tayo nagkagawa ng kabutihan? Ng pagsama sa Allah, dahil tinanggap natin ang panawagan ng Allah. Isinasabuhay natin ang utos sa atin ng Allah. Kaya naging, alhamdulillah, naging matuwid tayo. Pero kung tutusin, kung walang gabay ng Quran at Sunnah, lahat po tayo nasa kaligawan. Wallahi. Yan na Adam, kullukum dallun. Ayon sa hadithul Qudsi. Yan na Adam, kullukum dallun. O kayong anak ni Adan. Kullukum dallun. Kayo ay nasa kaligawan. Fastahduni ahdikum. Humingi kayo ng gabay sa akin, gabayan ko kayo. Kaya alhamdulillah, ginabayan tayo ng Allah dahil humingi tayo ng gabay sa Allah. At yun na, nakapagsimula tayo sa pag-aaral. Natuklasan natin ang Islam. Nalaman natin kung paano pagsala, paano magsagaw ng ibadah, hanggang naging mag-build tayo, alhamdulillah. Kung tutusin, nasa kaligawan tayo. Ngayon, ang syahwat po natin, nag-uutos ito ng kasamaan. Ang sinaunang panahon, sila ay pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa pag-iiwan ng pagpapatira pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sinunod nila ang kagustuhan ng kanilang mga sarili. Malinaw ang kapatid sa pananampalataya sa anong kadugtong? Fasawfa yalqawna ghayyan. Darating ang panahon sa araw pagkatapos ng kamatayan ng alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yalqawna ghayyan. Matatagpuan din nila, makakaharap din nila ang ghayyan. Alam niyo, ang ghayya ayon sa tafsir, ang ghayya ito po ay isang lambak sa loob ng impyerno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at dito umaanon ang lahat ng dumi ng mga tao impyerno. Dura, lahat ng marurumi ng mga tao doon dumadaloy sa tinatawag na ghayya, at yun ang magiging inumin ng mga taong tarikus salat.
nag-iiwan ng sala ng 5 beses sa isang araw. Malinaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ang mga tao, tandaan po natin, once na ang taong iyan, suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong tawag sa kanya? Mutakabbir. Ano ibig sabihin ng mutakabbir? Mapagmataas, mayabang. Sino nagsabi? Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang mga mayabang tulad ng literal na nakikita po natin mayabang na kaganyan yung paglakad. Hindi lang yun. Nagyabang sa kanyang kagamitan, sa kanyang mga sasakyan, sa kanyang mga ari-arian. Hindi lamang ang pagiging mutakabbir na ganung bagay. Mga taong suwail sa Allah, sila ang pinakamalaking mutakabbir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, innal ladhina, tunay na yaong mga sila yastakbirun, mga nagyabang, nagmataas, an ibadati, patungkol sa pag-iibada sa akin, sabi ng Allah, patungkol sa pagsasala, patungkol sa pagsagawa ng mga ibada, patungkol sa mga pagsagawa ng mga ipinabuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga mutakabbir, yastakbirun, mga taong suwail. Ang punto dito, mga taong suwail, mutakabbir sila. Ngayon na lang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannam. Ilagyan ng sin for the future. Darating ang panahon, makakapasok din sila sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nagsasala, napabilang ka sa mga taong mutakabbir, mapagmataas, mayabang. Hindi lamang mayabang sa kapwa mo. Hindi ang pagyabang sa kapwa mo, pagyabang mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng misyon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang mga inkanto at ang mga tao, maliban na lamang sambahin ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sambahin po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapatay ng 5 beses na sala sa loob ng isang araw. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin, ito ang pinakahuling maging ibabaon ko sa aking sarili, sumunod po sa inyong lahat. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa usaping salat. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah. Unang lilitisin, unang ihisab ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang malaki na kahulugan, unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng qiyamah, as-salat. Pagpapatayo ng salat. Kapag maging mabuti ang pagpapatayo natin ng salat, maging mabuti lahat ng ating ibadah. Ang pag-hajj, pag-umrah, pag-aayuno, birrul walidain, ang pagiging mabuti sa ating mga magulang, lahat ng mga ibadah, maging maayos yun kahit sablay. Basta inayos mo ang pagpapatayo mo ng salat. At kapag sablay, kapag laging rejected ang iyong salat, hindi mo pinangalagaan ang pagpapatay ng salat, rejected ang lahat ng ibadah natin. Kahit gumastos ka pa ng paulit-ulit ng 100,000 para mag-hajj o mag-umrah sa Makkahul Mukarramah, kung hindi naman maayos ang iyong pagpapatayo ng salat,
ng 5 beses sa isang araw, sira din ang lahat ng ating ibadah. Kaya huwag natin sayangin. Ang lahat ng ibadah na pinagpaguran, pinaghihirapan natin, alagaan po natin. Sa pamamagitan ng pagpapangalaga natin sa pagpapatayo ng salat ng 5 beses sa isang araw, ittaqillaha haythu ma kunt. Matakot tayo sa Allah kahit saan na tayo naroon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng salat ng 5 beses sa isang araw. Ang pinakahuli po, hindi na po sa salat, ang susunod na paalala, ito po ang pinakahuling Jum'ah. Tandaan po natin, pinakahuling Jum'ah ng Dhul Hijjah. Susunod na Jum'ah, papasok na tayo sa Amul Jadid. Ang Amul Jadid, malapit na. Sapagkat 30 na ngayon, at kinabukasan, papasok na ang Muharram, ang Amul Jadid, New Year. Tandaan po natin, wala pong Amul Jadid celebration. Walang New Year celebration sa Islam. Normal lang na may papasok na bagong taon. At ano meron dito? Ang unang buwan na papasok dito, Al-Muharram. Tandaan natin, ang unang buwan ng Islam ay ang Al-Muharram. Sa Muharram, may ibadah dito. May pinag-uutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang Ashura. Ang ika-10 araw ng buwan sa buwan ng Muharram. Ano gagawin diyan? Mag-ayuno po tayo, mag-fasting po tayo. Sapagkat diyan po nangyari ang pagligtas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Musa at kasama ng kanyang ummah doon sa dagat ng Nile. Niligtas sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ipinagutos sa atin dito ang mag-ayuno. Pati mga non-Muslim nga, nag-ayuno din sila. Pero iba, pag kanila pag-ayuno, tayo ang tama sapagkat itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang katuruan ay matuwid sapagkat la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Hindi bumibitaw ng salita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na yun ay wahi, revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya imposible naman magtuturo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kaligawan. Kaya ang pinakatama na nagtuturo sa atin ang pag-aayuno, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tamang pag-aayuno natin, mula paglabas ng fajar hanggang pagtubog ng araw, ika-10 araw ng buwan ng Muharram. Ngayon, ano ang kabutihan na magagamit natin dito? An Abi Qatada radhiyallahu anhu wa ardhah, wala kay Abi Qatada, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suila an siyami yawmi Ashura. May nagtanong sa kanya hinggil sa usaping Ashura, ang pag-aayuno sa ika-10 araw ng buwan ng Muharram. Qal, sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kabutihan dito, yukaffiru sanata al-madiyah. Papatawarin ang ating kasalanan isang taon na karaan. Allahu Akbar. Inshallah, kung gusto natin maging malinis ang ating sarili mula sa kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mag-ayuno po tayo. Mag-ayuno po tayo, mag-meditation po tayo, mag-ayuno sa ika-10 araw ng buwan ng Muharram sa Amul Jadid. Ala tusadu ala nabiyyikum fa inna Allah amarakum bidzalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya rabbal alamin. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يا رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.